Ryan, possible na ba sa lahat ng lahat ng kalsada ngayon sa Partido area na binayo ng Bagyong Pipito? Next aga kahapon ay maagang nag-umpisang maglinis at mag-clearing operation ang lokal na pamahalaan at iba't ibang mga departamento. Kaya ngayon ay possible na ang lahat ng mga kalsada papasok at palabas sa Partido area. Malalakas na hangin na may kasamang daluyong ang naranasan sa mga coastal area ng northern portion ng Camarines Sur na Partido area noong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Pipito. Dahil dito umabot sa mahigit 100 kabahayan ang nasira ng bagyo sa bayan ng Garchitorena. Gayon din ang Binagasbasa National High School na natuklap ang buong bubong at pinasok din ng baha ang mga classroom. Sa karamuan, matinding pagbaha naman ang naranasan sa ibang parte ng bayan at napinsala rin ang mga bahay at paaralan sa lugar. Humihingi naman ng tulong si Congressman Arnie Fuentevilla sa DSWD ng karagdagan relief packs para sa mga taga-partido dahil sa sunod-sunod na bagyong naranasan nila. Nakikipag-usap na rin po tayo sa mga ahensya, lalo na sa DSWD, kung ano po ang kanilang mga tulong na pwede pa pong maibigay sa amin. And in fact, kausap ko na po ang Regional Director ng DSWD na may usapan na po kami na initial na 1,000 again. Pero naghahagil po tayo kung pwede 2,000 food packs na per municipality. So we're expecting about 20,000 na food packs kasi magkakasunod po yung bagyo. Samantala, may ilang evacuees na nakauwi na at inaayos na rin ng mga otoridad ang pagbabalik ng kuryente at linya ng mga komunikasyon sa upper portion ng partido. Inaasahan na mula ngayong araw o hanggang 2 araw ay may babalik na sa normal ang sitwasyon sa lugar. Tutulungan lang tayo and we make do of what we have. Kung ano lang po yung kaya sa ngayon. Pero ngayon po nag-uuwi na sila, nandito na po yung pag-assess ng ating local government units kung partially damaged ba ang kanilang mga bahay, totally damaged ba, then ano pa ang pwedeng may tulong ng local government unit. Maaari nang maglabas-masok sa nasabing lugar matapos na maialis ang mga natumbang mga puno at poste ng kuryente sa mga kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, ganun man ang naiwang pinsala ng Bagyong Pipito, ang mahalaga ay nakapaghanda ang mga tao at walang buhay na nalagay sa panganib sa pagtama ng Bagyong Pipito dito sa probinsya ng Camarines Sur. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandool.